Mga kapatid, mayroon lang akong mensaheng ibibigay sa iba. Kasi rito, yung mga pangyayari ngayon sa daigdig natin ay sinasakyan ng mga religious group upang gawing motivation, upang makuha ang simpati ng bawat isa sa inyo. But paano ba ito nangyayari ang mga lindol? Ang daigdig natin ay mayroong fault line na ito ay hinug na upang mangyayari ang nasaksihan natin sa panahon na ngayon. At ito'y naisulat rin sa Bible na pag nangyayari ito ay ito na ang mga sign na malapit ng magpapakita sa atin si Jesus Christ. Tama naman yun. So dito ay experience natin ang or almost na nandito na si Jesus Christ sa atin. So ang mga na-experience ninyo or mga napakinggan ninyo ay totoo yun dahil naisulat yun sa Bible. Ngunit makikilala ba ninyo si Jesus Christ? Mga kapatid, kahit si Jesus Christ himself will shout throughout the world na nandyan na siya, ang tao ay hindi pa rin maniniwala. Ngunit ito lang ang tandaan ninyo. You will feel the power of Jesus Christ as He has to reign in this world. Pag nandito na siya sa daigdig natin, mararamdaman mo yun ang power niya. So sinabi natin na malapit nang magpapakita si Jesus Christ. Malapit na. Dahil ito na ang mga sign, yung mga gera, yung mga lindol. So ito na. Ngunit hindi nyo pa rin makikilala kay Jesus Christ pagbalik. Dahil sa kanyang pagbabalik ay parang isa siyang magnanakaw na siya ay magpupuli. So maninirahan siya kasama natin. At kahit nandito na siya sa daigdig natin, hindi niyo pa rin siya makikilala. Ngunit yung angel na magdadala ng trumpet, huwag niyong literal yun. Dahil sa tuong pangyayari, hindi literal dapat pag-analyze ninyo sa pagbalik ni Jesus Christ. At saka yun, kailangan kayo ng mga analysis. Dapat mo pa rin intindihin yun ng todo. Dahil pag sinabi natin na yung last judgment na pakinggan natin, nalalaman natin, minsan ililiteral ng iba sa atin na babasahin ng Panginoon kung ano ang mga, kung saan ka dapat ilagay sa libro. Mayroong libro na naisulat doon ang mga ginawa mo, kung ano yun. Huwag yung maniniwala na yun ay literal na mangyayari. Hindi yun literal, hindi mangyayari yun. Sa dami-dami ng tao may babasahin ng Panginoon yung libro, kalokohan yun. At saka yung iba na nagsasabi na nakita nila nakapunta sa langit at nakita nila ang Panginoon,
mayroon pang pangalan ng Panginoon na ang pangalan ng Panginoon ay pinalit ang kanyang pangalan, kalukuhan pa rin yun. So huwag kayong magpapadala sa mga ganong uring mga mensahe, dahil sa malupo lang kayo mga kapatid. Huwag yung bigyan ng yung ang isip mo ay huwag mong guluhin ang isip mo, dahil sa pagbabalik ni Jesus Christ, sa totoo lang hindi mo pa rin siya makikilala. Ngunit ang mangyayari dito, sasabihin ko sa inyo, ang mga mabubuting tao ay hindi ka talaga dapat matakot pag sa last judgment. Ang dapat matakot yung mga taong gumagawa ng mga kasamaan dito sa mundo, dahil at that time mangyayari talaga na sila will have to experience sa mga experiences na parang hindi na nila kaya ang mga sakit na mga mangyayari sa kanilang buhay. Yun ay parang inilalagay ka sa apoy, dagat-dagatang apoy, dahil sa you will have to experience the pain brought by yung mga ginawa mong mga mali dito sa mundo. So dito, ito na ngayon ang mga palatandaan na almost si Jesus Christ ay nandito na sa atin. Almost nandito na si Jesus Christ. Ngunit as what I said, hindi mo pa rin makikilala si Jesus Christ. Ngunit yung trumpet na mapapakinggan natin ay hindi yan natin iliteral ang trumpet. Walang trumpet na mapakinggan natin mula silangan hanggang sa kanluran. Isang message yon na magpapaalam sa atin na si Jesus Christ ay nandito na, ngunit hindi pa rin kayo maniniwala during that time, dahil sa hindi mo maintindihan ang mga pangyayari dito sa mundo. So dito, ang importante lamang sa atin ay ang pagsasagawa ng mga bagay na naaayon sa mata ng Panginoon, naaayon sa mata ng tao. Dahil kung mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, yun ay mabuti rin sa mata ng Panginoon. Ganun lang. Ganun lang, my friend, ang dapat natin you should have to follow the 10 commandments. Wala talagang dapat tayong ikabahala, dahil hindi, wag mong literal yung sabi natin na last judgment. Wag mong literal yung na mangyayari yon, na magunaw ang daigdig natin. Wag mong literal yun. Marami nang nagkakamali noon. That was 1980s hanggang 1990s. Yung mga prediction nila na mangyari na magunaw ang mundo, hindi magugunaw. Yung sabi nila 1930s magunaw ang mundo, hindi pa rin yun magunaw. 1950s, 1960s, hindi pa rin magugunaw ang daigdig. Okay, maniwala yung mga tao na nagpipredict na gano'n ang mga pangyayari. Hindi magugunaw ang mundo, my friend. Jesus Christ will have to reign in us. Ngunit hindi nyo maintindihan yung kayong mga
nakikinig ngayon. Ngayon, 2025, hindi nyo naintindihan. You will only have to understand with this message of mine thousands of years from now. Maintindihan ninyo at unti-unti inyong makikilala si Jesus Christ. Jesus Christ has to reign in this world for thousands of years. Have a blessed day, everyone.